Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romel Damos at shoutout kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ito, isang grupo ng mga tao ang biglang tumingin sa ibaba ng bundok. Sa pagtingin sa mga kulay abo na tao na tumakas, isang grupo ng mga tao ang hindi maiwasang mapangiti. Natatakot akong mag-iwan sila ng malalim na anino sa kanilang mga puso sa hinaharap. To be honest, noong oras na para mahulog sa lungsod, tinalo kami ng leader ng alyansa sa isang kaina-hinalang buhay. Kung ang pagkakataong ito ay dadagdag, ang anino sa aking puso ay talagang hindi pinalaki. Dapat akong natutuwa na kahit na ako ay isa pa ring taong nakaranas nito ng personal, binago ko ang aking tungkulin at nanindigan sa panig ng tagumpay sa pagkakataong ito. Sa simula, naisip ko na ang paghawak sa kaaway sa lupa at nagngangalit ay isang karnabal ng tagumpay, ngunit ngayon nalaman ko na mas cool na kuskusin ang kaaway ng IQ. Isang grupo ng mga tao ang malayang nag-uusap. Bahagyang binawi ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, itinoon ang kanyang mga mata kay Fu Mei sa likod ng karamihan, at ibinuka ang kanyang bibig. Sa pagkakataong ito, hindi tayo mananalo ng labis kung wala ang dalawang tao. Ang plano ni Fu Mei ang susi sa tagumpay o pagkatalo. Kung makakapag-perform siya ay nakasalalay pangunahin sa kanya. Sa katunayan, nagawa niya ang isang mahusay na trabaho. Kaya't, ipinapahayag ko na mula ngayon, ang iyong pasasalamat at hinanakit ay mawawala na, at ikaw ay miyembro na ngayon ng Mystery Alliance. Ngumiti din si Ivory kay Fu Mei para maghatid ng mabuting kalooban. Hindi nagsalita si Fu Mei, itinikom ang kanyang mga labi, at biglang lumuhad. Nagulat ang lahat, maging sina Han Sanchen at Ivory ay naguguluhan. Mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda, palagi akong galit kay Ying Jia. At kahit na walang katotohanan na naniniwala na ako ang dapat na maging pinakanamumukod tanging babae sa pagsuporta sa pamilya. So, under this jealousy, I even forgot that we are a family, forgot everything, and did a lot of things to you. Now I feel sick even thinking about it myself. Now, you can forgive me regardless of past grievances. I really don't know what to say. Ayoko nang magsalita. I swear that I will use my actions to make up for my mistakes. Ang mga salita ay nahulog, si Fu Mei ay kumatok ng 3 beses sa lupa ng malakas. Nang makita si Fu Mei, lumuhad din si Fu Lin sa gilid. Brother, I also expressed a state. From now on, brother-in-law is definitely not a empty cry. We really have this relationship. Naturally, ang buhay ni Fu Lin ay kasama mo hanggang sa wakas. Wala rin kaming mga mata. Nakinig kami sa paninirang puri ni Fu Tian. Lagi ka naming hindi naiintindihan at pinupuntirya namin ang iyong asawa. Gayunpaman, nang tuluyang bumukas ang mga ulap sa dilim, nahulog ang tunay na Diyos ng Fujia, ngunit Aaron siya bumangon sa summer. Bilang mga tao ni Fujia, natural na magalit kami sa pagtulong sa inyong dalawa. Sinundan ng mga inabando ng executive ng pamilya Fu. Ngumiti si Ivory, pero puno na ng luha ang mga mata niya. Bagamat paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya hambog, siya ay si Ivory lamang, ngunit hindi madudurog ang kanyang dugo dahil sa mga ito. Palagi niyang sinusuportahan ang kanyang pamilya, na isang tiyak na katotohanan at isang hindi nababagong katotohanan. Sino ba ang hindi gustong makakuha ng suporta ng kanyang pamilya? Gayunpaman, sa loob ng maraming taon, ang kanyang pamilya ay nagdala lamang sa kanya ng pinsala at pangungutya. Ngayon, dumating na ang pait. Nagsimulang tumabi sa kanya ang mga miyembro ng pamilya at tahimik na inalalayan siya. Dahan-daang hinayla ni Han Sanchen si Ivory sa kanyang mga bisig at marahan itong tinapik sa balikat.
Alam niya kung anong kawalang katarungan ang dinanas ni Su Yingxia. Ngunit sa kabutihang palad, ang lahat ay natapos na. Dahil, lahat kayo ay isang pamilya at ranggo ayon sa seniority, karamihan sa inyo ay ang aming mga matatanda o mga kapantay, bumangon ka at lumuhad, tumawa si Han Sanchen, nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, isang grupo ng mga tao ang ngumiti sa kanilang mga mukha at dahan-daang tumayo, Fumo, mula ngayon, itatatag mo muli ang family tree ng pamilyang Fu at dagdagan ito ng 3,000 isang pamilya, bilang karagdagan, mayroong pinakamahalagang punto, mula ngayon, gagawa tayo ng malinaw na linya kasama si Fu Tian, na pinamumunuan ng ating pamilyang Fu, at igagalang lamang ang Aaron bilang bagong patriarch, sa mga matatandang inabandona ng pamilyang Fu, malakas na sinabi ni Fu Yuan, masayang tumawa ang pamilya ni Zhong Fu, sinubukan itong pigilan ni Han Sanchen. Ngunit pinigilan siya ni Ivory, huwag magmadaling tumanggi, mabuti ito, mga benepisyo, kumunat ang noo ni Han Sanchen, hindi siya mukhang isang taong gusto ng benepisyo, tiningnan ni Ivory ang nalilitong mukha ni Han Sanyi at hindi mapigil ang mapangiti ng malumanay, sandali lang, malalaman mo. Storytelling channel sa YouTube. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, dahan-daang naglakad si Fu Yuan sa harapan ni Han Sanchen nang hindi hinintay ang tugon ni Han Sanchen. Mamaya, kapag malaya ka na, maaari mo bang sabihin sa akin ng maaga na gagawin ko ang seremonya ng pagsamba at paghalili sa mga ninuno para sa iyo? Hindi sumagot si Han Sanchen, ngunit nasa sabik na si Ivory at kinaladkad si Han Sanchen, pangako mabilis. Bahagyang nag-alinlangan si Han Sanchen at hindi nakinig sa mga salita ng iba, ngunit kinailangan ni Han Sanchen na makinig sa mga salita ng kanyang asawa, okay. Makikipag-ugnayan ako sa iyo pagkatapos malutas ang bagay na ito. Okay, ngumiti si Fu Yuan at dahan-daang umatras. Nang makitang walang ibang masasabi ang pamilya Fu, itinoon ni Han Sanchen ang kanyang mga mata kay Qingji, ang pangalawang bayani na ito ay si Qingji. Ang bulwagan ng mga troll ay ang huling dayami na tumawid sa kamelyo, at si Qingji ang kumukuha ng dayami na ito. Sa pagkakataong ito, salamat sa palihim niyang pakikipag-ugnayan sa mga demonyo sa bulwagan ng mga troll, at pagkatapos sa sandali ng krisis, ang mga tao sa bulwagan ng mga troll ay nagbigay sa amin ng pinakamalaking tulong. Magiliw na ngumiti si Han Sanchen. Ito ang troll hall na tinawag ni Qingji. I see. Itong troll hall at ang kanilang daang demon hall ay mga lumang demon sects, at tiyak na pamilyar sila sa isa't isa. Oo. Hindi nakakagulat na dumating ang troll hall para tulungan kami. Isang grupo ng mga tao ang biglang napagtanto na si Qingji ay ngumiti din ng malumanay. Pagkatapos, lumakad siya ng ilang hakbang, sa katunayan, wala talaga itong kinalaman sa akin. Ang mga demonyo sa troll hall ay may napakalapit na relasyon sa akin at sa 3 tao sa Hilagang Mahika. Sa araw na iyon, nang sumuko kaming dalawa ni Moby at Ian sa Aaron, talagang nagkaroon kami ng ideyang ito. Ngunit noong mga oras na iyon, ang troll hall ay medyo malayo sa amin, at huli na ang lahat. Kaya, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa Aaron sa simula. Dahil hindi inayos ng langit ang troll hall na hatiin sa lungsod kasama ako at Northern Heaven, natural na may kaayusan ito. Sino bang mag-aakala na kapag nagkasama talaga tayo sa troll hall, it will be such a time. Bagamat ang sinabi ni Qingji ay tila nagkataon lamang at providence, sa katunayan, pinupuri lang niya si Han Sanchen sa disguise. Sa madaling salita, ang desisyon ni Han Sanchen ay may kinalaman sa providence, at anong papuri ang mas mahusay kaysa dito. Walang pagpipilian si Han Sanchen kundi ngumiti ng mapait. Alam na alam niya ang kahulugan ng mga salita ni Qingji, ngunit hindi ito kasing Diyos gaya ng sinabi niya. Dahil ito ay predictable pagkatapos ng lahat. Ang troll hall ay isa sa grupo ng mga tao na nagtulong-tulong sa kanilang sarili sa nakulong na Fairy Valley. Sapat na para ipakita na napakalalim ng relasyon nila noong mga panahong iyon. Kung ganoon, naniniwala si Han Sanchen na sa oras na iyon, maaari silang bumalik, upang magawa nila ang parehong sa susunod na oras sa isang kritikal na sandali. Sa makatuwid, itinakda ni Han Sanchen ang kanyang mga pananaw at pagkakataon sa susunod na pagkakataon. At sa susunod na pagkakataon, naniniwala si Han Sanchen na oras na para salakayin ang lungsod. Huwag kalimutan, bago mo nakilala si Han Sanchen, si Moby Ian at ang kanyang gang ay nasa panig ni Zhu Yanshua, kaya dapat nandoon din sila.
Ngumiti si Han Sanchen at tumingin kay Yao Ming, nga pala, nasaan ang demonyong multo? Bahagyang yumoko si Demon Ming at magalang na sinabi, sabihin mo sa pinuno ng alyansa na ang mga tropa ng pagkubkob ay palaging maraming mata, kaya't hiniling sa akin ng bulwagan ng Panginoon na dalhin muna ang mga piling tao upang suportahan, at gagawa siya ng paraan upang makatakas mamaya. Tumanggo si Han Sanchen, na isang magandang dahilan. Gayunpaman, mas alam ni Han Sanchen ang pagsasagawa ng mga demonyo at multo. Para sa 400,000 tropa, gaano kalaki ang pag-asa ni Han Sanchen para sa tagumpay? Ang demonyong multo ay nagpadala ng demonyong si Ming, at ang tagumpay ay natural na mahusay. Matalo man siya, kaya niyang buhatin ang palayok sa demonyong si Ming at sabihing lihim na nagre-rebelde ang kanyang mga nasasakupan. Napakaganda ng galaw na ito. Gayunpaman, naiintindihan ni Han Sanchen. Para sa sarili niya, one-sided chance lang ito para sa demonyong multo. Para kay Han Sanchen, si Mo Beit iyan din ang mas pinagkakatiwalaan niya. Sa makatuwid, mabuti para sa demonyong multo na piliin na pumila kay Han Sanchen dahil sa emosyon. Hindi mo siya mapipilit na mawala ang pundasyon ng sekta para paglaruan siya ng husto. Sa makatuwid, kalikasan ng tao. Walang sinabi si Han Sanchen, tumanggo, kailangan mo ba akong magpadala ng sundo sa kanya? Ngumiti si Demon Ming at umiling, the whole Lord has his own way. Hindi na nagsalita pa si Han Sanchen, bueno, iyan lang ang papuri sa atin. Hindi na naalis ang krisis na dapat mahulog sa lungsod. Mabilis ding tumanggo si Ivory at ang iba pa. Bahagyang humakbang si Ivory at sinabing, ano ang susunod nating gagawin? Bagamat hindi tayo pumatay sa pagkakataong ito, hindi masyadong mabigat ang mga pagkalugi sa kabilang panig. Kapag nakipagsanib puwersa sila sa paligid, ito ay para sa atin. Maglaro ng chess, Aaron. Maglaro ng chess. Isang grupo ng mga tao ang lahat ay natigilan. Magiliw na ngumiti si Han Sanchen, hindi direktang sumagot, at bumaling kay Bai Xiaosheng sa Jiang Ho, bilangin ang bilang ng sumuko, at pagkatapos ay utusan ang mga tropa na magpahinga sa lugar. Tumanggo si Jiang Ho Bai Xiaosheng at bumaba para magayos. 3,000, anong chess ang nilalaro mo? I tell you, don't hide it from US this time, tanong ni Ivory. Yes, the trick you and Fu Mei made this time blinded all of US. Dati, akala ko talaga tatakas ka sa amin, kaya sabi ko, paano ka makakatakas ng hindi nakikipag-away sa pagkatao mo? Mapait na nagreklamo si Ning Yu. Ngumiti si Han Sanchen, hindi ko sinabi noon dahil medyo komplikado ang plano at apurahan ang sitwasyon. Ang pinakamahalaga ay kung alam ng napakaraming tao ang aktwal na sitwasyon, hindi magiging natural ang kanilang ekspresyon. Ang kalaban natin ay isang matalinong tao tulad ni Ming Yu, hindi si Ye Shijun, kaya hindi tayo maaaring maging pabaya sa anumang mga detalye. The less people know about this, the better. The more real the people closest to me, the better. Sa ganitong paraan lang maniniwala si Ming Yu. Tungkol sa larong ito ng chess. Saglit na nag-isip si Han Sanchen at ngumiti, naaalala mo pa ba na nagsanay ako ng isang team ng matalas na kutsilyo? Nakatingin sa mga mata ni Han Sanchen, tumanggo si Ivory. Bagamat hindi siya personal na lumahok sa pagsasanay sa 3 araw na iyon, palagi niyang kasama si Han Sanchen. Naturally, napakalinaw niya. Sila ang mga kotse sa larong ito. Aaron. Sa oras na ito, dahan-daang lumapit si Bai Xiaosheng sa Jiang Ho, lumapit kay Han Sanchen, at bahagyang yumoko, nabilang na ang bilang ng mga tao. Ang bilang ng mga taong sumuko sa amin ay humigit kumulang 17,000. Kailangang bilangin ang partikular na bilang, dahan-daang bumalik. Ang bawat tao ay nagbibigay sa kanila ng sandata at ginagantimpalaan sila ng isang batch ng alahas. Si Bai Xiaosheng sa Jiang Ho ay halatang natigilan. Sa sobrang laki ng populasyon, hindi problema ang pera. Pagkatapos ng lahat, ngayon na mayroong isang lungsod, ang pera ay maaaring matagpuan ng maaga o huli, ngunit ang problema ay mga armas. Ang pagkonsumo na ito ay masyadong malaki. Ang daming tao. Kakayanin mo bang mag-stock ng armas? Mahinang tanong ni Bai Xiaosheng sa Jiang Ho. Bahagyang tumanggo si Han Sanchen, halos hindi ko ito makakain. Ngunit, ngayon ang digmaan ay hindi nanalo o natalo, at sumuko na lamang sila sa atin. Ngayon ay padalos-dalos na ipinamahagi ni Mao ang mga bagay sa kanila.
Kung sakaling tayo ay nasa isang kritikal na sitwasyon, ang mga taong ito ay kikilos ayon sa hangin, at sila ay nanalo, hindi man lang nawala ang kanilang pantalon. Si Jiang Ho Bai Xiaosheng ay labis na nag-aalala. Ang pag-aalala ng Bai Xiaosheng sa Jiang Ho ay hindi makatwiran. Si Han Sanchen mismo ang nakakaalam nito. Ngunit si Han Sanchen ay may sariling plano. Sige at gawin mo ang sinasabi ko. Nang makitang nagpumilit pa rin si Han Sanchen, tumanggo si Jiang Ho Bai Xiaosheng. Matapos ilabas ni Han Sanchen ang mga gamit, nagpadala siya ng ilang mga disipulo upang dalhin silang lahat sa lugar kung saan nagtipon ang mga sumukong sundalo. Hayaan ang lahat na magpahinga sa lugar at maghintay hanggang madaling araw. Han 3,000. Bahagyang sumimangot si Ning Yu, dapat ba tayong umalis dito sa lalong madaling panahon? Ibig sabihin, kung sakaling bumalik ang kalaban, sa pagkakataong ito, hindi na tayo magkakaroon ng nakaraang panloob at panlabas na pag-atake. Marahang umiling si Han Sanchen, natalo sila, at kailangan nilang magpahinga ng higit pa kaysa sa atin. Bukod pa rito, tumakas sila sa pagkatalo, at nagkalat ang kanilang mga tauhan. Kung nais nilang muling ayusin ang kanilang mga tropa, paano sila magkakaroon ng ganoon kabilis na oras? Tandang pananong panipi. Pero kailangan ko pa ng isang gabi. Kailangan pa rin ng oras para marinig si Han Sanchen, ngunit nilunok ni Ning Yu ang kanyang mga salita hanggang sa kanyang lalamunan. Hindi na siya nagsalita, tumanggo, at bumaba upang ayusin ang mga tauhan para sa kinakailangang depensa at pahinga. Sinulyapan ni Han Sanchen si Ivory, gusto mo bang makipaglaro sa akin o magpahinga? Sumunod ka sa tandang kapag nagpakasal ka. Sasamahan kita, kalsada ng Ivory. Napangiwi si Han Sanchen at tumanggo, baka nakakatakot ang lugar na pupuntahan ko. At the same time, puno ito ng mga hayop. Hindi ba ikaw ang pinakamalaking hayop? Ngumiti si Ivory. Hinawakan ni Han Sanchen ang kanyang noo, puno ng kawalan ng kakayahan, kaya hindi siya dapat magsalita ng marami. Pagkatapos ay pumunta ka. Pagkatapos noon, hinawakan ni Han Sanchen ang kamay ni Ivory at dahan-daang naglakad patungo sa isang gubat sa silangan ng gilid ng burol. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!